For more inspirational videos like this, please subscribe to Pulang Hasang Vlogs. Ang aming teacher. Sa loob ng isang simpleng silid-aralan sa unang palapag ng paaralan, naroon ang isang gurong hindi kailanman nakalimutang mag-iwan ng marka, si Sir Ryan. Hindi siya ang tipikal na guro na puro leksyon lang ang alam. Sa katunayan, ang kanyang klase ay madalas marinig na puno ng tawanan, kwentuhan, at minsan ay mga seryosong usapan tungkol sa buhay. Para sa kanyang mga grade 1-0 students, si Sir Ryan ay higit pa sa isang guro, isa siyang kaibigan, gabay, at inspirasyon. Class, tandaan nyo hindi lang grades ang sukatan ng talino, madalas niyang paalala, habang nakasandal sa kanyang mesa, hawak ang marker na parang mikropono. Mas mahalaga kung paano kayo bumangon kapag kayo ay nadadapa. Isa sa mga estudyante niya ay si Dela Tantan, isang tahimik na binata na laging nasa likod ng klase. Madalas siyang napapagalitan ng ibang guro dahil sa kanyang pagiging mahiyain at tila kawalan ng interes. Ngunit si Sir Ryan, napansin ang kakaiba. Dela Tantan, tawag niya isang araw matapos ang klase, napapansin kong magaling ka sa drawing. Bakit hindi mo subukan sumali sa poster making contest? Nagulat si Dela Tantan. Hindi niya inaasahan na may makakapansin sa kanyang talento. Sir, hindi po ako ganun kagaling, mahina niyang sagot. Ngumiti si Sir Ryan. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Dahil sa simpleng encouragement na yon, naglakas loob si Dela Tantan. Ilang linggo ang lumipas, siya ang nanalo sa kompetisyon. Sa unang pagkakataon, nakita ng klase ang kanyang ngiti, isang ngiting puno ng tiwala sa sarili. Hindi lang si Dela Tantan ang nabago ni Sir Ryan. Nariyan si Neo Jusa, isang honor student na halos mawalan na ng gana dahil sa sobrang pressure. Isang araw, nakita siya ni Sir Ryan na umiiyak sa gilid ng hallway. Neo Jusa, okay ka lang ba? Tanong niya. Sir, pagod na po ako. Pakiramdam ko kailangan kong maging perpekto palagi, sagot niya habang pinupunasan ang luha. Umupo si Sir Ryan sa tabi niya. Alam mo, Neo Jusa, kahit ang pinakamagagaling nagkakamali. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging mahalaga. Ang mga salitang iyon ay tila gumaan sa dibdib ni Neo Jusa. Unti-unti, natutunan niyang yakapin ang kanyang mga pagkukulang at mas mahalin ang sarili. Tuwing Friday, may kakaibang tradisyon si Sir Ryan, ang Reflection Day. Sa araw na yon, hindi sila nagkaklase ng normal. Sa halip, pinag-uusapan nila ang kanilang mga karanasan sa buhay, mga pangarap, at kahit mga problema. Kung may gusto kayong ilabas, safe space ito, sabi niya minsan. Doon nagsimulang magbukas ang mga estudyante. May nagkwento tungkol sa problema sa pamilya, may umamin sa insecurities, at may nagbahagi ng kanilang mga pangarap. Sa bawat kwento, si Sir Ryan ay nakikinig, hindi bilang guro, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit. Habang papalapit ang pagtatapos ng school year, unti-unting naramdaman ng klase ang lungkot. Alam nilang hindi na sila magiging grade 1-0 students ni Sir Ryan muli. Sa kanilang huling araw, naghanda ang klase ng isang simpleng sorpresa. Pagpasok ni Sir Ryan sa silid, bumungad sa kanya ang mga estudyanteng may hawak na sulat. Sir, sabi ni Dela Tantan, na ngayon ay mas confident na, gusto po naming magpasalamat. Isa-isa nilang binasa ang kanilang mga liham. Salamat po sa paniniwala sa akin. Salamat po sa pakikinig kahit hindi kami perpekto. Salamat po dahil tinuruan nyo kaming maniwala sa sarili namin.
Hindi napigilan ni Sir Ryan ang mapaluha. Class, mahina niyang sabi, kayo ang dahilan kung bakit mahal ko ang pagtuturo. Bago sila tuluyang maghiwalay, nag-iwan si Sir Ryan ng huling mensahe. Sa inyong moving up, buong pagmamalaki kong babasahin ang mga pangalan nyo. Hindi ko man kayo makakasama sa susunod na taon, tandaan nyo, dala-dala nyo na ang lahat ng natutunan nyo. Huwag kayong matakot mangarap at huwag kayong susuko. Lumipas ang mga taon. Ang dating tahimik na si De La Tantan ay naging isang kilalang graphic artist. Si Neo Jusa naman ay naging isang matagumpay na doktor na may malasakit sa kanyang mga pasyente. At sa tuwing tinatanong sila kung sino ang naging inspirasyon nila, iisa lang ang sagot nila. Si Sir Ryan. Dahil minsan sa kanilang buhay, may isang gurong naniwala sa kanila, noong panahong hindi pa nila kayang maniwala sa sarili nila. At iyon ang pinakamahalagang aral na hindi kailanman mabubura ng panahon.